So dalaygon ang Diyos, diin aniana sab kita karon sa adlaw ipapahulay nakahimo sa pagsimba, pagambahan diha kaniya. Akong gi-welcome ang tanang mga kaigsunan, mga membro diri sa Iglesia Sabaan, sa atong mga bisita higala, welcome kitang tanan sa atong pagsimba sa atong nga buhi nga Dios. So mga kaigsunan, karon nagapadayon ang atong Women's Ministries Leadership Certification Training. So level 3 na tama kaigsunan, no? I would like to congratulate sa atong mga kababainhan nga level 3 na gid ta. So sa sunod, graduation na gyud, no? Mo graduate na gyud ang ato nga mga kababainhan. Salamat sa alawiton nga gi-offer sa Ginoo. Nag-remind ka nato mga kaigsunan to stand as a witness in Christ. So, ang atong topic this morning mga kaigsuonan, tulo ni siya ka topic. First mga kaigsuonan is kining hospitality. Hospitality. Ang matag usa ka nato mga kaigsuonan, nagkinahanglan gyud og mga katawhan nga adunay kasing-kasing sa pag-abi-abi. Same po na siya mga kaigsuonan sa ato nga mga new members, no? Kanang bag-o na bautismuhan. Nagkinahanglan na sila sa pag-abi-abi gid nato, no? Kay according sa study mga kaigsuonan, nga kanang bag-o na bautismuhan, kinahanglan sa 9 months niya diri sa church, makabaton na siya og higala, mga 8 to 10 friends. Kay kung wala na siya higala mga kaigsuonan, dili gid na siya magdugay, mo drop out gid na siya, no? Muundang na siya, mahimo siya nga inactive. So, busa kita mga kaigsuonan, kung aduna kitay mga bag-o nga mga membro, bag-o nga nabautismuhan, ato silang abi-abihon. Kay feeling magidana nila mga kaigsuonan is feeling alone, feeling isolated, no? Kay na sila mga old friends, sa dili pa sila Adventist. So, diri karon sa sulod sa iglesia, nagkinahanglan sila og new friends. Samaan ng na nabautismuhan mga kaigsuonan sa usa ka pamilya, o nya siya ra isa ang nabautismuhan, so feeling alone kay na siya mga kaigsuonan, no? So kinahanglan nato siya nga higalaon, abi-abihon kay sa iya nga na desisyon sa bag-o niya kinabuhi, sa bag-o niya nga commitment nga iyaha nga gihuptan, nagkinahanglan gid na siya og kanang friend nga makauban. So kanang first year niya sa iya nga pagpangalagad, mo na siya ang pinaka-crucial mga kaigsuonan. Then, usagid ka factor nga ang membro magpabilin sulod sa iglesia kung aduna siya'y higala. Kay ang mahitabo man gid mga kaigsuonan, kung wala siya'y friend, late siya moari sa church, unya kanang paghuman sa worship, paghuman sa simba, muuli ra gid dayon na siya kay wala man siya kaminggol, no? Wala siya ka istorya. So dako kaayo nga factor ang ato nga pag-abi-abi o pakighigala sa ato nga mga kaigsuonan, especially sa mga bag-o nga mga membro. As our world becomes an even more high-tech culture, it is in even greater need of high-touch ministries. Mga kaigsuonan, bisan naanata karon sa high technology, halos gagadget na ang tanan, the more gyud nga kinahanglan sa mga kaigsuonan ang touch ministries mga kaigsuonan. Kay nganuman, aron kita makabalo sa ilang personal nga panginahanglan, physically, spiritually, o socially mga kaigsuonan. According sa Webster Dictionary mga kaigsuonan, nag-define siya sa hospitality as the act or the practice or quality of being hospitable or pagka-maabi-abihon. So, mo na siya ang hospitality. Hospitable means a friendly, kind, and solicitous toward guest or maabi-abihon. So, mo na siya ang sa Webster Dictionary. Ang Biblia, mga kaigsuonan, nag-define sa hospitality sa Romans 12:9, nag-ingon, kinahanglan walay paghimaot ang gugma. Dumti ninyo ang dautan, gumakos kamo sa maayo. Paghigugmaay kamo ang usa og usa sa maayo. Paghigugmaay kamo sa usag-usa sa gugmang inigsuon. Pagpalabuanay kamo sa paghimatuod sa usag-usa, ayaw kamo pagkulang sa kasibot, hinunua,
pag mainiton kamo diha sa espiritu. Alagaran ninyo ang Ginoo pagkalipay kamo diha sa inyong paglaom, pagpailob kamo sa panahon sa kagulanan. Lumahutay kamo sa pag-ampo, umabot kamo ang mga kinahanglanon sa mga balaan. Batasan na ninyo ang pagka-maabi-abihon. So, ang atong pagka-maabi-abihon mga kaigsunan, gikinahanglan gina no sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa atong nga pagtagad. So, kinahanglan mga kaigsunan, atong mga bisita, atong mga members, bisan sa atong nga panimalay, atong yung i-welcome no ang mga dumuluong. Actually, mga kaigsuonan, sa Greek word, ang hospitable, ang meaning sa ila is kindness to strangers. No? Diha agid sa mga strangers. Christian hospitality differs from social entertaining. So, kaning Christian hospitality, mga kaigsuonan, no, lahi ni siya sa social entertaining. Kaning Christian hospitality, dili ni siya magkinahanglan nga kanang unsa kagwapo atong balay, unsa kahinlo, unsa kadaghan ang pagkaon, pero kung natay bisita na may dumuluong nga nagkinahanglan sa atong tabang, no matter what mga kaigsunan, unsa ta ka busy sa atong buluhaton, gahugas tag plato, galaba, iset aside gina siya nato no atong abi-abihon ang atong bisita o bisan unsa kagamay sa pagkaon nga naa sa atong lamisahan, ato ginang i-offer dinhaa kaniya. Ing ana mga kaigsuonan ang pag-abi-abi. Do not forget to entertain strangers, for by doing some people, o kani mga kaigsuonan, no? Ayaw kamo paghikalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuluong. Kay pinaagi ni ini, may nanagkaamuma og mga manulunda sa wala lang nila hibaloi. So, mga manulunda mga kaigsuonan nga wala lang nato hibaloi. I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose his reward. So, dili mawad-an og reward, no? Balos. Best example, mga kaigsuonan, sa hospitality dinha sa Biblia, kadtong sa the widow of Zarephath, no? Kadtong last na niya nga pagkaon, kadtong flour and oil, pero iya gihapong gihatag kang Prophet Elijah, no? Ingana mga kaigsuonan, no? Sa atong panimalay, bisag ka ng gamay ra kayo atong pagkaon, gamay ra kayo atong sudan, ato gihapon na siyang i-offer, no, sa ato nga mga bisita. Then kadto pong the Shunammite woman nga kadtong ilang hatagan og panimalay, nagbuild sila og balay para kang Elisha, no? Usa po to sa ka-example sa hospitality. Christ has given in His own life, no? Naghatag si Jesus og usapod ka panag-ingnan sa hospitality during sa iyaha nga pagsangyaw, daghan kay mga tao mga kaigsunan, pero wala tuguti ni Jesus Christ nga magutman sila. Thousands of people mga kaigsunan iya nga gipakaon, pinaagi adtong lima ka tinapay og duha ka isda nga babasa nato sa Matthew 14. Offer hospitality to one another without grumbling. No, mao ni mga kaigsunan, no? Mo-offer ta, mag-abi-abi ta sa walay pagbagulbol, no? Kinahanglan sincero ang ato nga pag-abi-abi. Each one should use whatever gift he has received to serve others, no? Kung unsa man ang mga gift nga ato nga nadawat, ato kana ngi ihatag din sa uban. Mga kaigsunan, hospitality starts even before the door. No? Diha pa lang sa pultahan, nagsugod na ang hospitality sa atong panimalay, even sa church. No? Like diriya sa simbahan. Sa simbahan, makita ba sa kanang mga bisita? Makita ba sa atong bisita ang ato nga iglesia? Bisan layo pa sila mga kaigsunan, naapatay signage nga nag-welcome diha kanila mga kaigsunan. Makita ba gid nila nga kanang padulong pa lang sila sa ato nga iglesia? Ma-feel ba nila nga gi-welcome sila? Then nagahin ba ta og mga parking area para sa atong mga bisita, no? Kay naay mga sakyanan, nagahin ba gid ta og mga parking area alang kanila?
How does the church look outside and inside? Kumusta man ang atong iglesia sa gawas ug sa sulod? Kanang welcoming ba gyud para sa atong mga bisita? How does your church smell? Unsa atong ma-feel? Komportable ba gyud no kitang tanan mga bisita ug mga membro? The visitor or regular member, bisan ang mga regular nga mga membro, kinahanglan gid nato nga i-welcome mga kaigsuonan, no? Nya og natay mga bulletin, natay mga announcement ato pong ihatag sa ato nga mga bisita. Then pagsulod dinha sa atong bisita sa door, kung na sila mga kabataan, no, kanang mag-abi-abi dinha, tudloan nato nga naatay children's division sa likod, no? Aron kabalo sila asa nila ihatod ang ilang nga mga kabataan. Ug alang usab sa mga adult nga mga bisita, ang nag-abi-abi dinha ihatod niya sa lingkuranan ug asa nga care group nimo siya palingkuron. If possible, i-introduce nimo siya like naa kay niabot nga bisita, ikaw ang nag-abi-abi, itapad nimo siya dinha so dapat ipaila-ila nimo siya kung kinsa iyaha nga tapad. Then dapat makabalupod ka kung kinsa iyahang pangalan aron ma-introduce pud nimo siya diha sa uban and make sure pud mga kaigsunan ikaw nga nag-abi-abi sa iyaha kabalo gid ka sa iyahang pangalan. What's your language? So, mo ni atong bantayan mga kaigsuonan no sa bulletin, sa announcement, sa prayer o sa pag-preach nato. Aduna tay mga bisita, dili tanan mga bisita kanang makasabot sa atong mga gipang istorya. Dapat clear, klaro din ha kanila. Like naghisgot ka about sa division, union, pathfinders, wala na sila kabalo. So dapat imong i-elaborate, mas makasabot sila. Maghisgot ka about kay Ellen White, no? Dili na sila makasabot kay basin misunderstood na nila nga mga pinulungan. So kini siya mga kaigsuonan maghimo ta og 6 months survey, no? Mga kababainhan. So naay advice diri nga mga questions nga pwede nato i-ask sa mga new members sa ato nga iglesia. What Sabbath school class are you attending, no? O, asa man siya ga-attend nga Sabbath school? Pila na kakabuan, pila na ba kakatuig? Then, sa imong pagka-membro diri, naabay atong igsuon nga naka-invite nimo sa ilang nga panimalay. So, mo na siya mga sample questions mga kaigsuonan, no? Sa imong baptism, nagbuhat bag special nga celebration? Unya, after sa imo nga baptism, naabay igsuon nato nga nakahatag sa imo og libro, no, nakahatag og book, mga basahon. Ug unsa bay imong mga gitagaan na baka og mga responsibility sa simbahan. Have you taken a spiritual gift seminar and found your spiritual gift? Naka-apil ba ka og mga spiritual gift nga mga seminar ug imong nahibaluan kung unsa ang imo nga spiritual gift? Kani mga kaigsuonan, no? Do you know the pastor? No, atong pangutan-on, kay basin na atong mga bag-o nga membro, wala pa kaila sa ato nga mga pastor. Do you have any need that you would like help with? Have you attended a communion service since baptism? Atong survey nato mga kaigsuonan, ang mga bag-o nga nabautismuhan, basig niabot na silang 2 years, 3 years, wala pa gid sila naka-appeal sa communion service, no? Ato sila nga i-survey. Then, are you comfortable with communion? Do you have a particular choice of someone you would like to participate in communion service with? Ang pag-ampo mga kaigsuonan, usa kini ka importante gid kaayo sa atong hospitality evangelism. No, sa before ta maghimo og hospitality evangelism, ato sang iampo gyud nga ang balang espiritu mao gi maga-lead up kanato about sa coming nga event ug ang ato nga mga invitees pod, no. So ato pod nga iampo. Kini siya mga kaigsuonan, ang greatest challenge gid karon sa church, even sa atong panimalay mga kaigsuonan, is how to keep the youth in the church. Unsaon nato nga ma-retain gyud, magpabilin ang atong mga batan-on inside sa church. So unsa man ang mahimo nato, no? Mga kababainhan, unsa ang atong mahimo aron nga ma-retain, magpabilin ang ato nga mga batan-on inside sa iglesia. So ang atong panimalay mga kaigsuonan or ang atong iglesia mahimo kini nga place of refuge. Kay nga no mga kaigsuonan,
Aduna tay mga batanon, mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og tabang physically, emotionally, and spiritually. Natay mga batanon, mga kaigsuonan nga daghay problema. Nagmaluyahon, nawadan sa paglaom, no? Nay mga problema sa pamilya, sa ilang pag-eskwela. So as women's leader, unsa man ang atong mahimo niini? What can women's ministries do? So first mga kaigsuonan, mao ni siya no tudluan ang mga kababainhan about sa hospitality. Na ay mga hospitality seminars, then tudluan sa unsaon pag-invite sa mga guests dinhaa sa sulod sa iglesia o bisan sa panimalay. Then tudluan po nato unsaon paghinlo aron mahimong komportable ang atong panimalay ug ang iglesia. Tudluan po nato mga kaigsuonan og mga nutritious o appealing food, no? Bisan dili mga mahalon nga mga pagkaon, basta mga nutritious nga mga pagkaon mga kaigsuonan. So ato na siyang itudlo mga low budget. Actually naatay bag-o mga kaigsuonan no sa Philippine Publishing House. Bag-o ni siya nato nga magazine na diri mga nutritious foods mga kaigsuonan nga kanang makita ra gid nato sa palibot no, dili siya gastoso. So pwede ni siya nato itudlo sa atong mga kababainhan nga makahimo og mga nutritious and appealing food mga kaigsuonan. Then offer spiritual gift seminar. Then be certain that every women's ministry event is a hospitable event. Many close their eyes to good which they have opportunity to do for others. And by their neglect, they lose the blessings which they might obtain. Mao ni ang atong bantayan mga kaigsuonan sa atong mga ugalingon. Kay kung ang atong pag-abi-abi, ang atong pakihigala sa atong mga membro, sa atong bisita, pagpakaaron ingnon lang mga kaigsuonan, aron lang ma-impress gani sila nga, ay, kanang maabi-abihon gid siya, buotan gid siya, dili na siya maayo mga kaigsuonan no kay makita na siya ni Jesus ang atong heart. So kinahanglan we must be sincere no, sincero gid ta sa ato nga pagka maabi-abihon. Practicing hospitality will require effort no, kinahanglan gina siya effort mga igsoon. It will require getting out of your comfort zone. But if all of us would open our hearts and homes in the way God would have so kung atong ablihan ang atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing sa paghimo niya na mga kaigsuonan, ang atong iglesia, mutubo gid kini mga kaigsuonan. If all Christians practice biblical hospitality, our world would be revolutionized. May we all give ourselves to serving Christ in this vital ministry. May each room in your house become a sanctuary. So ang matag-usa ka nato mga kaigsuonan, ato gyung i-practice ang pagka maabi-abihon. Si Jesus Christ mga kaigsuonan nag-invite sa matag-usa nga mag-abli sa atong kasing-kasing sa ato nga mga panimalay, kay even si Jesus mga kaigsuonan nag-practice siya og hospitality. So kita pod mga kaigsuonan sa atong kaugalingon, ato kini nga i-practice dinha sa uban aron mas daghan pa mga kaigsuonan nga mo sulod sa ato nga iglesia. So mo na siya ang last part sa ato nga first topic, hospitality. So proceed ta sa next topic, balancing home and career. So mo ni siyang ikaduha mga kaigsuonan no, para ni siya sa mga working mom no, unsaon pagbalanse ang sa balay o sa ilang trabaho. As a mother, as a wife, no, daghan kay tagkalo nga gisuot. Wife, mother, grandmother, employee, boss, friend, daughter, car driver, role mother, church volunteer, community volunteer. Pero daghan pa gid na mga kaigsuonan no, mga kababaihan, usay mahimong panday, doktor, tanan nga mga profession no murag naa gid sa inahan no, naa sa usa kaasawa. So mao ni tanan ang gi-solve sa usa ka babae. Ang pinaka-famous mga kaigsuonan sa Bible nga out of balance kini gid si Martha no. Usa sa nagpadayon sila sa ilang paglakaw, siya misulod sa usa ka balangay. Ug didtoy usa ka babae nga ginganlan si Martha nga midawat kaniya sa iyang balay no, si Jesus ni mga kaigsuonan.
Apan si Marta nagkalibog-libog sa hilabihang pag-amuma. Ug siya miduol kang Hesus ug miingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw nagpakabana nga gipasagdan man lamang niining akong igsuon nga nag-nusara ako sa pag-amuma. Busa, ingna siya aron mutabang kanako. So nagkapuliki si Marta sa pag-abi-abi atong panahon na. Apan ang Ginoo nitubag, Marta, Marta, nalibog ug nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang. Mao ni ang problema kay Martha mga kaigsuunan, even sa ato kanang usahay magkapuliki ta mawad-an ta sa balanse mo nang dili nato mahimo ang atong buluhaton mao nang ma-stress na dayon ta kay ma-out of balance man ta. Tungod ni mga kaigsuunan, superwoman syndrome, no? Naani siya sa mga kababainhan. Kay gusto nato mga kaigsuunan nga mahimutang superwoman. Gusto nato nga buhaton tawnan, tiwason tanan mga buluhaton no kanang naata sa balay. Makita natong labhonon, mura gusto nato labhan tanan. Gunahonon, gusto nato gunahan tanan, no? Kay dili ta gusto nga kanang wala gali tay ma-accomplish anang panahona. So gusto nato nga ma-conquer gyud ang tanan, ma-overcome ang tanan at the same time. No mao nang maglisod ta sa pagbalanse. Sa buluhaton sa paninmalay mga kaigsunan, ang mga kababainhan gyud mo'y daghan kay trabahoon. Pag mata sa buntag, sayo mo mata, unsay buhaton magluto, magandam sa pamahaw, kung na estudyante, magandam sa baon, paliguan ang mga bata, manghugas plato kung nailabhonon, ikuan pagid no labhan pagyod murag tanan buhaton. Morning lang na siya mga kaigsuonan ha before mo adto sa trabaho. So pag abot sa trabahoan murag kapoy na kay ka murag ang imong gitrabaho sa balay equivalent na sa whole day nimo nga pagtrabaho. So gikapoy na ka. Tapos pag uli na pud nimo mga kaigsuonan, luto na pud. Kung naapay wala na tiwas nga labhonon, labhan na pud nimo. Unya kadtong naoga na pilon na pud nimo. At the same time galuto ka, no, gapanilhig. Grabe gid ang mga babae mga kaigsuonan no multitasking. Unya kung na kay mga bata, kinsa may mutudlo sa mga assignment, sa mga project, ang mama lang gihapon mga kaigsuonan no. So ing-ana ang mama ka busy, so superwoman gyud. So mo nang usahay mga kaigsuonan kung dili ganit nato ma-perfect, murag ma-feel nato, ma-berate nato ang atong kaugalingon nga dili na to makuha ang atong expectation nga murag maluya tanong nga wa man nako na tiwas, wa man nako na human. So murag mag-guilt ta nga mudala sa stress. Ang atong relationship usahay mga kaigsunan, ma-neglect na pod. And even kita dili na gani ta maka-refresh sa atong kaugalingon no, halos di na taon kahilamos tungod sa mga buluhaton sa panimalay no, ing-ana ang mga kababainhan no, mga inahan, mga asawa. So mao ni resulta mga kaigsuonan nga ma-stress gid ta kung dili nato mabalanse ang atong mga buluhaton no. Moabot ang guilt kay dili nato matiwas ang mga buluhaton, then makikumpit ta diha sa uban no, makita nato nga ngano ang uban kaya man gatrabaho, makaya pa niya pag-atiman sa iyang mga bata. So makikumpit ka, moabot na din ang pag-criticize nimo sa imong self, i-blame nimo hangtod nga kadang murag masuko na ka sa imong kaugalingon tungod kay nganong wala nako makaya ang nakaya sa uban. Why do we do this to ourselves? Nganong ato man gining buhaton mga kaigsuonan no mga kababainhan? Nganong ato man gining buhaton sa ato nga kaugalingon? So si Cara Robinson nag-offer og 5 ka fundamental reason ngano nga nag-suffer ang mga kababainhan sa superwoman syndrome. Mo ni siya mga kaigsuonan. Number 1 is tungod kay nakita nato sa social media nga ang mga kababainhan nga kanang mahimo gid niya ang tanan. So murag kita pud sa atong kagalingon gusto tano. Then number 2 kana ganing sa balay nga daghay buluhaton na ay labhonon diha na ay hugason. Murag ma-feel guilty ta kung mag-relax tano nga kadang murag di man nato kaya nga maglingkod-lingkod nga paglingi nato na ibuluhaton no mao nang dili kita makapahuway kay kita sa atong kaugalingon dili man gid ta mo relax no nga pwede ra man gid unta no kay wa man tay amo ngano man gyud nga ato man gyung tiwason tanan no ing-ana gyud ang kababainhan. We expect ourselves to be a great success at everything we do no. Feeling nato ma-success gid ta like kanang
Makita nato nga daghan kay labhonon. Pag human makaisunan na labhan nimo tanan, unsay feeling? Ay, gaan kaya ang paminaw, no? Pero paglingi, nanapilain. Nanapilain labhonon. Bitaw ka ng murag magaan atong paminaw kung ma-accomplish nato ang mga buluhaton sa panimalay. Isa po ni mga kaigsuonan, traditional roles keep us feeling responsible. No, feeling nato kita gyud ang responsable sa mga tanan buluhaton sa panimalay, even sa pag matuto sa atong mga kabataan. No, murag gibutang gyud tanan sa kababainhan, no, nga pareha man unta ang bana ug asawa nagtrabaho, same nagtrabaho, pero nganong naamang gyud tanan ang responsibility sa babae gibutang, no, mao gina ang atong traditional role. Mo nang usahay mao nang naagyoy superwoman syndrome. Kay by nature, mga kaigsuonan, we care for others. We nurture our children. Even sa atong partner, no, kita pa'y mo atiman. O sa ato nga mga higala usab. Mga kaigsuonan, na ay, nakadawat ba mo ani mga kaigsuonan? So, mao ni siya ang atong activity, mga kaigsuonan, no? Life balance well. Pwede ra na siya ninyo buhaton diha or sa inyo nga balay. Pwede ra na siya assignment. Ano ni siya mga kaigsuonan? Naadiri ang mga kaigsuonan, i-rate nimo imong kaugalingon, no? Kumusta man ang imong kaugalingon diha sa imong pamilya? Circulan nimo, di ba na siya number? Circulan nimo kung unsa imuhang rate sa imong kaugalingon. Number 1, completely satisfied. Kung na-satisfied, gid ka. Number 10, kung completely dissatisfied, kung wala ka na satisfied. So, sa imong family, sa imong kinabuhi sa imong pamilya, satisfied ba ka? Sa imong spiritual growth, sa fitness, sa health, pila may imong i-rate sa imong kaugalingon? Sa friendship, personal growth learning, home responsibilities, church commitments, o sa career. So, i-rate na siya nimo mga kaigsuonan. Imong circlean. Pag human nimong circle, i-connect the dots, i-connect nimo siya kung unsay porma, no, na balance magyod ang imo nga pagkinabuhi uban sa imong family, sa church, no. Unya mga kaigsuonan, tan-awon nimo, i-identify nimo kung asa ka dissatisfied, no. Kung asa ka nga wala na satisfied, then isulat dayon nimo, mag-set ka og goals, tulo lang ka goal para ma-improve na nga area. Kung dinaa sa spiritual growth, dissatisfied ka, so mao na siya, imong iset ang goal kung unsa aron mapa-improve na nimo nga part sa imo nga kinabuhi. So pwede ra na siya ninyo i-assignment, mga kaigsuonan. Sa Romans 12:2 nagingon, and do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that may you prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kaigsuonan, bisan pa man nga ang kalibutan, no, nag-ingon gid ka nato nga trabaho nato tanan, make it well, tanan gyud. Pero mga kaigsuonan, the Bible tells us to go to God, to follow the standards, no? Kinahanglan aduna tay balanse, mga kaigsuonan, sa ato nga pagkinabuhi. Ang ato mga anak, mga kaigsuonan, mga batan-on dire sa iglesia, nagtan-aw ka nato, no? Mga kababainhan, mga inahan, nagtan-aw sila kanato kay kita nag-set og example dinha kanila. So as a women, mga kaigsuonan, as a babae, unsa man ang gusto nimo nga makita sa imong mga anak dinha kanimo, sa mga batan-on dinha kanimo? Ang magkinabuhi ba nga usa ka super woman, no, adunay superwoman syndrome, pero may resulta kini sa frustration and guilt? Or ipakita ba nato, mga kaigsuonan, sa atong mga anak nga kabaluta mo balance sa ato nga kinabuhi? Everyday, mga kaigsuonan, nagahimo ta og choices, no? Will we do the urgent which demands to be done? We will do what's truly important to us, and are we living our priorities or going through the day from one urgent thing to the next? So, naa ka nato ang pagpili, mga kaigsuonan, no? Kung unsa ang atong buhaton, tiwason bagid nato ang tanan.
Mga kaigsunan, unsa may atong mga priorities. When asked what their priorities in life, most Christian mga kaigsunan mao ni ilang priorities. God, family, friends, home, ministry, then job. Kita mga kaigsunan, unsa man ang atong priority, no? Kinsa may atong giuna mga kaigsunan. So, ang Ginoo gyud ang atong first priority. God will always give us what we need to accomplish what He's called us to do. No, ang Ginoo, naghatag gid ka nato sa kanunay kung unsa ang ato nga ma-accomplish. Living a balanced life means living in obedience to what He's called and created us for and letting others go. Ang ikaduha nato mga kaigsunan is our family. No? People who learn to prioritize this family, unsa man siya, kung atong i-priority ang atong pamilya, mas more productive ta sa ato nga trabaho mga kaigsuonan. How do we make more time for family? Unsaon man nato mga kaigsuonan, no? Labi na nga kanang natay trabaho, unsaon man nato paghata og more time sa ato nga pamilya. So first mga kaigsuonan, draw boundaries between work and home. So dapat nagitay boundaries, no? Ang atong time sa atong pagtrabaho 8 to 5, as much as possible pag abot sa panimalay, wala na gyoy ka ng phone calls gikan sa mga trabaho, dapat focus na gid ka sa imong family. Mahimo gining posible mga kaigsunan, no, naara gid sa ato ang pagpili. Kay kung bisan sa balay ga trabaho ka, dili ka maka-focus sa imong pamilya, no, diha sa mong mga kabataan. Set boundaries on your time. Let the answering machine answer the phone. So wala man tayo answering machine, no? So dili na lang na siya natutubagon. Kay kanang nanawag mga kaigsunan, nakasabot pud na siya. Kay kung naa naka sa balay, so ang pamilya na gid nimo ang imo nga giatiman. Then write down your husband's and your children's commitment in your schedule. So isulat ninyo mga kaigsunan sa inyong mga commitment, sa inyong mga schedule, like nay activity imong anak, so isulat na siya nimo aron dili na siya ninyo malimtan. Kay tungod sa kabisi sa atong mga trabaho, sometimes malimtan nato ang activity sa ato nga mga kabataan. Schedule all your errands for one trip out. So pwede po mo mag-schedule o kanang mga manggawas mo, no? Bisan dili man gid kinahanglan nga mo gasto, ang importante nga kanang magkabanding ang family. Schedule date nights with people who are important to you, no? Kanang sa mga tao pod nga importante din naa kanimo. Teach your children how to live balanced lives, no? Mao ni mga kaigsuonan, no? Atong tudloan ang atong mga kabataan unsaon pagbalansi sa kinabuhi. Aron pag-abot sa panahon nga manarbaho na sab sila mga kaigsuonan, kabalo na sila mo balansi sa ilang pagkinabuhi. Eat dinner together as a family. Sa dinner, manggid ta magkaiusa sa pagkaon mga kaigsuonan, no? Although sa morning, magkadungan, pero pinaspasay, no? Dinalian, kay tungod kay malate sa trabaho. So, dili kayo ta maka istorya-istorya. So, panahon gyud sa atong panihapon, dinhaagid ta maka istorya-istorya sa atong nga pamilya. Plan a family night each week. Get everyone involved in household chores. So, ato pong tagaan o kanang buluhaton ang atong mga kabataan. Atong i-schedule, no? Kinsay mohugas plato, kinsay muluto, aron part po na siya sa ilaha nga training mga kaigsuonan. Spend time together in worship and in prayer. Kani mga kaigsuonan, spend time gyud, no? Sa pag-worship sa mga kabataan, sa pag-ampo, kay only 12% of families pray together, no? So, kana pod ganing natay mga gagmayng bata, before gid sila matulog mga kaigsuonan, gi-encourage nato ang mga inahan, mga ginikanan nga mag-Bible stories gyud, no? Dako kay nagikatabang sa ato nga mga kabataan, mga kaigsuonan. Balance is not a once and done decision. It's a daily commitment. So, daily commitment, gina siya makaigsunon, no? Aron mahimong balanse ang ato nga pagkinabuhi. It's not a destination, but a journey. A journey based on directions from God, no? Ang atong journey, nag-base gyud sa direction, gikan dinha sa Ginoo. It is living each day by His priorities and plans. Our part is to be obedient, no? Ang atong part is sa pagsunod
to who and what God has called to us. Kung unsa ang gitawag sa Ginoo alang kanato, He will supply everything else. No, Ginoo supply gyud sa ato nga panginahanglan. So, mao na to siya ang last pod sa ato nga topic, mga kaigsuonan, sa life, pagbalance sa ato nga kinabuhi. So, lastly, mga kaigsuonan, last topic na ni mga kaigsuonan, women on the New Testament. So, ang mga kababainhan sa New Testament. So, kani siya nga set up, mga kaigsuonan, during ni siya sa kang Jesus Christ, no? The paradox of Jesus' life. So, ang setup, mga kaigsuonan, during kani sa paglakaw-lakaw ni Jesus Christ, sa iya nga pagsangyaw, adunay mga katawhan, adunay sa mga kababainhan nga, kauban-uban kanila. The common people heard him gladly, no maminaw sila, apan aduna po'y uban, mga kaigsuonan, gagapaminaw, mga priests and rulers, daw wala sila gatuo, o ilang gi-reject si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga kaigsuonan, wala siya nagapili, no, sa mga katawhan. Mga sinners, mga kawatan, iya ginatanan nga abi-abi. He treated minority group with dignity. He had the compassion for fearful, timid, and sorrowing. No, tanan gyud gihigugma sa Ginoo ni Jesus Christ, tanan gyud iya nga abi-abi. After mag-travel si Jesus, mga kaigsuonan, kay magbalhin-balhin man siya, no, from another village to another to proclaim good news about the kingdom of God. Nag-uban-uban ang mga 12 disciples, no? Gapanambal si Jesus. Then aduna po'y mga kababainhan nga natambalan ni Jesus. Iya kining gitabangan. So mao ni ang mga kababainhan, mga kaigsuonan, sa New Testament. The widow of Nain, the woman who touched Jesus' garment, the woman with an alabaster box, the widow with 2 mites, the woman at the well, the woman caught in adultery, the woman to first see the resurrection. Kadtong the widow of Nain, mga kaigsuonan, unsa may gibuhat ni Jesus Christ sa iya? Giunsa man siya sa pagtabang, giunsa man siya sa pagtagad. So, kani siya, mga kaigsuonan, during sa procession kay, namatay man ni iyahang anak nga lalaki. Unya na si Jesus Christ, gitabangan niya kini, iyahang gihikap ang kanang lungon, then ang bata na banhaw. So, iyang gitagaan o pagtagad kadto nga babae, mga kaigsuonan. Ang kadto pong naka-broke sa alabaster box, no, si Mary dito sa Bethany. Si Jesus wala pud nag-condemn sa iya, no, sa iyang gibuhat kadtong perfume nga mahalon nga iyang gi-anoint sa tiil ni Jesus. Wala to gi-condemn ni Jesus. Even na ay mga disciples nga ni object sa gibuhat ni Mary, pero si Jesus, mga kaigsuonan, iya gid ning gitagaan og value, gitagaan og pagtagad. Gani sa Mateo 26:13, nag-ingon si Ginoong Jesus, whatever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So, ingana ang paghatag ni Jesus Christ og value sa mga kababainhan. Kadtong woman at the well, mga kaigsuonan, isa kadto ka Samaritan, no? Wala siya bana, belong siya sa pinaka-lisod, pinaka-pobre sa society. Pero, mga kaigsuonan, si Jesus Christ ni duol ni ana nga usa ka babae, mga kaigsuonan. So wala gyud nagpili si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Ug ang resulta ni ana, mga kaigsuonan, sa pakig-meet ni Jesus Christ sa Samaritan woman, wala niya gi-condemn ang mao nga babae, kundili iya kining gitagaan og paglaom. Ug kadto nga babae, mga kaigsuonan, siya ang nag-share usab sa good news dito sa iya nga mga silingan. That's why ang uban nga mga Samaritan nibalik na minaw kang Jesus Christ, no, sa iya nga pagsangyaw. So many of the Samaritans of the town believe in him tungod sa testimony nga ato nga babae, mga kaigsuonan. So dako gyud kaayog impact, mga kaigsuonan, no, kadtong pagtestimony sa mao nga Samaritan, kay daghan mga kauban niya nga mga Samaritan nga ni duol usab kang Jesus. So that time, mga kaigsuonan, gi-break ni Jesus Christ ang Samaritan
og ang between Samaritan ug ang Jew. Gisangyaw niya ang maayong balita sa tibuok gyud kalibutan, and si Jesus Christ makigmingle gid siya sa mga Samaritan. Matulog man gani siya sa mga panimalay sa Samaritan ug mukaon pod uban kanila. Sa panahon sa iya nga pagpanudlo, naapod din ha ang mga Samaritano diha agid sa kalye sa mga Samaritan. So mga kaigsuonan, women can be instrument of righteousness, rendering holy service. So, ang mga kababainhan, mga kaigsuonan, no, aduna instrumento gid kini sa pagbuhat og matarong. So, it was Mary that first preached a risen Jesus, no? Usa ka babae, mga kaigsuonan, ang una nga nakasangyaw mahitungod sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus. So, kung adunay 20 ka babae ug adunay isa, mga kaigsuonan, nga mo accept ni ana nga mission, kita mga kaigsuonan, mga kababainhan, kung mo-accepta na nga mission, aron sa pagsangyaw dinha sa uban, mga kaigsuonan, we should see many more converted to the truth, mga kaigsuonan, no? Kung ang matag usa ka nato, mo-appeal ni ini nga buhat, mga kaigsuonan, musangyaw dinha, bisan sa atong mga higala, mga silingan, mga kaigsuonan, atong i-share kung unsa ang atong nabatnan nga kamatuoran, daghan mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga madalagid nato dinhaa sa tiilan sa Ginoo. In countless meeting, mga kaigsuonan, gina-affirm gyud ni Jesus Christ ang mga kababainhan nga i-raise ang level sa pagrespeto, even nga kadto nga lugar male dominated gyud, no, mga lalaki gyud, pero iyag yung gi-affirm nga irespeto gyud, no, tagaan og value ang mga kababainhan. He also made a special effort to bring the gospel of God. In response to the Christ compassion, mga kaigsuonan, in response ato, mga kaigsuonan, ang mga kababainhan ni suporta sa pagministry ni Jesus Christ. They endured scorn and ridicule to hear His teaching. Naminaw sila, mga kaigsuonan. Busa, mga kaigsuonan, usa kini kadakong hagit kanato, mga kaigsuonan, mga kababainhan, in response to Christ compassion, kita pod, mga kababainhan, muapil ta sa buhat, muapil ta sa pagministeryo. Dili man kitang tanan maayo muwali, kabalo muwali, pero daghan pamaagi, mga kaigsuonan, nga kinta makasangyaw sa maayong balita, mga kaigsuonan, no? Ako personally, dili man gid ko maayo mo istorya. That's why naapil ko sa publishing ministry, mga kaigsuonan. Sa publishing ministry, dili kinahanglan nga magwali ka, dili kinahanglan mo istorya ka, maghatag ra ka og libro, mga kaigsuonan. Sample ini, mga kaigsuonan, kani. Kung aduna kay higala, kauban nimo sa opisina, tagaan nimo ini, mga kaigsuonan. Dili na kinahanglan nga muwali ka, di ba? Dili na nimo siya kinahanglan Bible studyhan. Ihatag ra ni nimo. So kanina ang iyang basahon, si Ginoong Hesus na ang magalihok kaniya. So kitang tanan, mga kaigsuonan, mahimo yung part ani nga mga ministry, mga kaigsuonan, no? Atong dawaton ang task nga gihatag sa Ginoo alang kanato, mga kababainhan, mga kaigsuonan, no, dili lang sa kababainhan, apan kanatong tanan, mga kaigsuonan, isa kini ka great challenge sa matag usa kanato nga moapil kita sa buhat, mga kaigsuonan, aron masangyaw nato ang maayong balita ug ma-sharean po nato ang uban nga wala pa nasayod, aron kitang tanan magkayusa sa langitnon nga puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanato. So daghang salamat, mga kaigsuonan. Once again, good morning and happy Sabbath.